Ang Devil Emperor. Credit to the author. 611 hanggang 20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Itapon mo na, matandang lalaki. Saan mo itinago ang ating mga kababayan? Naupo si Rowan Silas sa isang bangko sa isang bahay tuluyan, kasama ang isang babaeng nakaasul at 10 tao pa sa tabi niya. Nakatitig siya sa isang matandang lalaking nakatali at may pulang ilong. Walang pakialam ang lolo, nahihilo ang ulo at may nakakalokong ngiti, bibigmoyin ako ng alak. Layuan mo ako. Galit na sabi ni Rowan, 5 araw na, lasenggo. Kahit gaano ka pa karami ang nainom mo, dapat ay matino ka na ngayon. Tigilan mo na ang pagkukunwari mo, kung hindi ay magseryoso na ako. Ang banta ay direktang tumama sa matanda, umuugoy pa rin at paulit-ulit na sinasabi ang alak. Inikat ni Rowan ang kanyang mga mata at itinaas ang kanyang kamay. Sasampalin niya sana ang lasenggo, isang taong makakabali ng buto. Noon niya narinig ang isang bagay mula sa labas, 1, 2. 1, 2. Nabahala si Rowan at sumulyap sa babaeng nakaasul. Tingnan mo kung ano iyon. Sabi ni Rowan. Tumingin ang babae sa bintana at nakita ang isang grupo ng mga zombie na sunod-sunod na humahakbang palayo. Nangunguna ang 4 na karaniwang tao habang sa gilid ay ang pamilyar na sina Clara at Dana na nangunguna at nag-uusap. Napaigtad ang babaeng nakaasul nang masaksihan ang maliwanag ng ngiti ng nakababatang kapatid na si Clara. Nagulat siya, nakatatandang kapatid na si Rowan, babalik na ang nakababatang kapatid na si Clara. Kahit na may dala siyang grupo ng mga kakatwang tao. Napakatigas nilang lahat. Siguro may nahuli siyang kainahinala. Buksan mo ang harang at papasukin sila. Nagliwanag ang isip ni Rowan. Umiling ang lasenggo, mas maraming inosenteng tao ang nadadalang mangyari ito. Napakabigat na kasalanan. Kaya makinig ka, tumigil ka na sa pagkukunwari. Kapag pumasok na sila, ako na ang bahala sa'yo. Pinakita ni Rowan ang huling tingin at pinanood ang iba habang palabas sila ng babaeng nakaasul. Humajejek ang lasenggo habang umuugoy ang ulo. Napaka-inosente naman. Kung hindi, baka patayin na ako ng bata. Bumukas ang harang ng bahay tuluyan, at naglakad ang mga babae patungo sa mga lalaking matigas ang ulo at sinabing, kapatid na Clara, nahanap mo na ba ang lungga ng walang hiya? Ang dami mong bihag at napakalakas mo pang ginawa sa kanila. Halos wala na silang buhay. Sino ang tinatawag mong patay na bihag? Maaaring medyo baldado sila, oo, pero hindi mo sila dapat kutsain. Diskriminasyon ang pinag-uusapan. Ungol ni Ethan. Dahil sa mga salita ni Rowan, ang mga zombie ay nalungkot, kung maaari, habang nakatingin kay Ethan ng may kalungkutan at Captain Stuart Kindstone, ang galing mo magsalita. Ikaw ang may gawa nito sa amin. Nagkibit balikat si Ethan, habang si Rowan ay natigilan, why ikaw? Naku, Ate Rowan, nakalimutan kong magpakilala. Lumapit si Clara kay Ethan at hinawaan ang kamay nito, sabay sigaw ng may labis na tuwa, siya si Ethan, isang matandang kaibigan mula sa Titans. Siya na ngayon ang kumakatawan sa Demon Scheming Sect sa Double Dragon Gathering. Nagkita na kayo minsan. Nabalitaan niya ang aming mga problema at pumunta siya para tumulong. Binawi ni Ethan ang kamay niya ng may kakaibang mukha, sabay sabi, oo nga pala. Nagkataon lang na nagkita tayo habang nagpapahinga dito. Wala kaming pakialam sa problema mo. Kayo, sige lang, pasok kayo, kung hindi, kahit sinong mabagal ay titigas habang buhay. Lumapit si Ethan sa kanyang mga biktima at nagutos. Nagluksa si Locke sa kanyang kalagayan, Katie wala Kindstone, hindi na kami kailanman magpapahinga habang buhay. Pupunta ka sa alinmang direksyon. Sa sobrang hindi natural ng lugar na ito, mauupo ka lang na parang pato sa labas, lalo na't mahina ka. Tara na. Buntong hininga ni Woody. Nanlamig si Ethan, ako ang magdedesisyon niyan. Ako ang boss dito. Galit na galit si Woody. Hanggal, halos walang pakialam si Stuart Kindstone. Sa mga babae, at ngayong nakahanap na siya ng babaeng magugustuhan niya, hindi na siya aalis. Hindi mo man lang ito makita. Nakatitig si Chanlong.
Matigas ang ulo ni Woody, sabi ng tuntunin ng sekta, pwede mong linangin ng dalawahan ang iyong damdamin pero hindi mo dapat patubuin. Nakalimutan mo na ba? Ang mga patakaran ay ginawa para sa malalakas. Nakita mo na ito at alam mo na ang lahat, singgal ni Chanlong. Bumantong hininga si Woody at tumango ang iba. Dahil sa ramdam ang pagkadismaya sa kanilang mga boses, nawala ng malay si Ethan kung ano ang gagawin. Hindi naman sa may pakialam siya sa mga patakaran ng Demon Scheming Sect, pero mayroon naman silang napagkasundoan. Ang mga damdamin ay isang nakamamatay na lason para sa isang demonyong cultivator. Nakita ni Clara ang matamlay na si Ethan at napatawa dahil man sa pagkatalo o pagkadismaya. Nanatili siyang kalmado, ayaw niyang makipagkilala sa mga bagong tao. Pumasok si Clara sa loob, hindi pinansin si Ethan. Natigilan si Rowan sa kanyang maliwanag ngunit masakit na ngiti. Pumasok silang lahat sa loob at naibalik ang harang. Umikot ang mga mata ng mga demonyo. Hindi nila ito pinansin, pero dahil pinansin ito ni Ethan, kinailangan nilang sumunod. Kailangang maging relax ang Mystical Heaven Sect para maipadala ang mga disipulo ng walang mga elder. Napansin ni Findyang ang mga cultivation sa paligid at napangiti. Bumantong hininga si Rowan, may kasama kaming 3 elder pero nahuli sila ng demonyong cultivator, at iniwan kaming mag-isa. Naku, paano bumagsak ang makapangyarihang Mystical Heaven Sect, para mabihag pa ang mga nakatatanda nito, hahaha. Pang-uuyam ng mga halimaw. Sumama na rin ang mga zombie. Galit na galit ang grupo ng Mystical Heaven Sect. Dumating ba kayong mga demonyo para tumulong o sipain kami kapag natamba kami? Mas mabuti pang huwag na lang kayong sumama. Sabi ni Ethan, ngayon, baka mahuli ka rin sa susunod. Nako. Umungol si Findyang, Ethan, anong ginagawa mo sa pagtulong sa mga tagalabas? Hindi mo ba alam na ang mga babae ay parang damit habang ang mga kapatid na lalaki ay parang mga kamay at paa mo? Nalungkot si Ethan, habang ang mga tao mula sa Mystical Heaven Sect ay mukhang gulat na gulat. Gaano ba siya kaitigas? Habang hinahangaan natin ang mga nakatatanda, hinahangaan naman siya ng mga kagalang-galang. Isang hindi natural at nakakagambalang pagbaligtad. Hahaha, nakakatawa talaga ang mga demonyong tagapagtanggol. Nagsasalita kayo tapos kinokontra nyo ang mga sarili nyo. Dahil damit lang ang mga babae, ipagbili nyo na lang ang mga kapatid nyo para makabili. Bakit kayo nag-aalangan? Nainis ang mga halimaw. Ang pipi na nagsasalita ay walang iba kundi isang lasenggo na may mapang-uyam ng ngiti. Matandang hanggal, ulitin mo yan. Turo ni Findyang sa kanya. Sumimangot ang matanda at nanukso, mali ba ako? Oo nga, ang mga babae ay parang damit at ang mga kapatid ay parang mga kamay, pero tingnan mo ang paligid mo. Maraming lalaking walang kamay, pero nakakita ka na ba ng isang taong tumatalon-talon ng hubad? Paf! Paf! Humajejek ang panig ni Rowan. Ito ang unang pagkakataon simula nang mahuli nila ang matandang lalaki na ipinagtanggol nito ang kanilang dignidad. May makapal na ugat sa noo ni Findyang. Pero sumingit si Ethan, at siya nga pala. Nang makitang kaoy na hinala ang bayan, nag-imbestiga kami at natagpuan lang namin siya sa paligid. Kaya dinakip namin siya para sa interogasyon, pero hindi siya nagsalita. Dahil natulungan siya minsan, natural lang kay Rowan na magpaliwanag. Ngumisi si Findyang at tinitigan ang matandang lalaki, matapos makahanap ng dahilan para gumanti sa kanya, iwan mo na siya sa akin. Paluluwagan ko ang bibig niya. Maya-maya ay magmamakaawa na siyang magsalita, hay. Natigilan naman ang iba sa tono niya. Hinaronggan siya ni Ethan at tinitigan, bago nagsalita ng may paggalang sa matandang lalaki, Senyor, napakabastos namin. Patawarin mo sana ang aming pagkakasala. Natulala ang iba. Kilala ba niya ito? Napasigaw ang matanda, ano ba ang nilalaro ng bata? 612. Kilala mo siya. Ibinaling ni Clara ang kanyang malambot na mga mata kay Ethan. Umiling si Ethan, hindi ko pa siya nakikita sa tanang buhay ko. Bakit ka nga ba nagpapakita ng ganyang paggalang? Hindi ikaw ang tipo mo, tanong ni Clara. Ang grupo ng Demon Scheming Sect ang pinaka-intriga. Kung hindi man tahasang isinumpa ni Stuart Kinestone. Ang isang matandang lalaki, pagpapakita na iyon ng paggalang. Nagkibit balikat si Ethan, lumingalinga bago itinoon ang tingin sa panig ng Mystical Heaven Sect.
sabi mo na lahat ng tao sa bayang ito ay nabihag, at siya na lang ang natira, di ba? Oo, nang dumating kami, naging masigla, pero sa loob ng ilang araw, naging ganito na. Pagkatapos ng mahabang paghahanap, siya lang ang natagpuan namin, sabi ni Rowan. Bumantong hininga si Ethan at itinuro, sabihin mo nga sa akin, ano ang kanyang cultivation. Wala talaga. Hindi ba't isa lamang siyang karaniwang matandang lalaki? Umiling ang lahat. Ngumisi si Ethan, wala ba siyang cultivation kaya mo kinukutya? O baka naman nasa mataas siyang lugar kaya hindi mo man lang nararamdaman? Ano? Tanging mga buntong hininga niya dahil sa hindi makapaniwalang reaksyon. May mga eksperto pa nga sa ethereal stage dito, pero hindi pa rin nila masabi. Gaano ba kalakas ang matadangkot na ito? Nakikita mo ba kung ganoon? Tanong ni Rowan. Hindi. Umiling si Ethan, at iyon ang dahilan kung bakit nakakatakot ito. Umikot ang tingin ng lahat at humupa ang galit habang nakatitig kay Rowan, kung gayon, tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Natakot mo kami sandali, aba, nakipagtalo kami sa isang eksperto. Hahaha, magulo man o hindi, depende yan sa kapalaran mo at sa mood ng matanda. Ngumiti si Ethan ng bahagya, ikaw mismo ang nagsabi niyan. Wala na ang lahat sa bayan maliban sa matandang lalaking ito. Dalawang bagay ang ibig sabihin niyan. Alinman sa nakatakas ang matandang ito, at ayaw siyang habulin ng mga salarin, o dahil napakalakas ng matandang iyon kaya walang paraan ang mga salarin para harapin siya. Pero bigla mo siyang inakusahan ng walang kaalam-alam kung paano nangyari ang pagkakasalang ito. Natatakot ako na. Tumigas ang mga puso ng Mystical Heaven Sect. Pero napakasimple niya. Paano siya magiging eksperto sa mundo? Ibig sabihin ba noon ay patay na tayo? Mula sa malaperlas na puting ngiti na ibinibigay ng matandang lalaki, nataranta ang panig ni Rowan. Pagkatapos ay yumuko muli si Ethan, ang kanyang tono ay nakakainis na nagpagalit sa panig ng Mystical Heaven Sect. Elder, nakikita mo ba yun? Nagkataon lang na nagkita tayo rito. Hindi natin sila kilala. Kailangang maging malinaw kay Sir ang tungkol sa mga taong may sala rito. Kung mayroon kang anumang reklamo, ilabas mo sa kanila nang walang anumang pagpipigil. Mananatili lang kami sa gilid, at susuportahan ka. Kung sa tingin mo ay hindi kami maganda sa paningin mo, aalis kami ng may kagalakan. Ang gilid ni Rowan ay may maitim na mukha. Pumunta ka ba para tumulong o naghukay ka pa ng mas malaking butas para sa amin? Pinagtawanan ito ng panig ng Demon Scheming Sect. Ethan, umalis ka na nga, at tumigil ka na sa pagkukwento ng mga walang kwentang kwento at pagpapulalo pa nito sa atin. Nanggaling ang mga demonyong iyon, lahat sila ay masasama. Walang sino man ang tutulong sa atin ng totoo. Sigaw ni Rowan at sumunod si Dana. Nagpakita ng pangit ng ngiti ang grupo ng Demon Scheming Sect, parang natural lang sa kanila. Bumantong hininga si Ethan, sa tingin ko gusto kong makialam. Ako lang. Sumilip siya kay Clara para lang makita itong nakatingin sa kanya ng may magagandang mata. Agad niyang iniwas ang tingin, ang puso niya ay gulong-gulo. Hahaha. Tumawa ang matandang lasenggo, tumango, magaling yan, bata, nakuha mo ako, hindi tulad ng mga malalambot na yan. Bibigyan kita ng babala bilang gantimpala, umalis ka na habang wala ka pang kasama. Naglagay na sila ng bitag at malapit nang aanihin ang saya ng pangangaso. Wala kang pagkakataon laban sa matalas niyang pag-iisip. Umalis ka na habang kaya mo pa. Nagulat ang iba. Tama si Ethan. Para bang pinatibay ang kanyang teorya, yumuko ang lasenggo, at ang mga lubid na gumagapos sa kanya ay biglang nagkapira-piraso. Maging si Ethan ay nanginag. Ang katotohanang nahawakan ng lubid ng walang kahit isang senyales ng pagtagas ni Yuan Chi ay nagpapakita na naabot na niya ang isang makajos na antas sa hilaw na kapangyarihan. Ang gayong tumpak na kontrol ay nagpapahiwatig ng mataas na cultivation at puso. Ang matandang lalaki ay mas masahol pa kaysa sa inaakala niya, at si Ethan ay mahigpit. Habang nag-uunat, humajejek ang matanda, nasaan ang alak? Paano magiging isang tuluyan ito kung walang inumin? Kagalang-galang na Findyang, kunin mo ang alak na kinuha mo sa tavern at ialok mo sa senior, sabi ni Ethan. Sumunod si Findyang, basang-basa ang noo. Sa wakas ay napagtanto niya na ang matandang lalaki ay isang halimaw, kaya't ang kanyang mga kasanayan ay parang mga panlilin lang sa sala kung ikukumpara.
Pagkatapos ay dumating ang matinding panghihinayang. Anong problema ko? Bakit ko ba kinutya ang matandang lalaki? Kailangan lang niyang maging mahinhin, at mawawala na ang kawawang buhay ko. Ang panig ni Rowan ay tinamaan ng matinding takot. Sila ang mga taong labis na nanggugulo sa halimaw. Tumawa ang matanda, huli na ang lahat para magsisi. Alam mo ba kung paano napunta ang lahat ng nanggulo sa akin? Hahaha. Tinakot niya ang mga bata, kahit hindi naniniwala si Ethan, hindi dapat takutin ni Sir ang mga bata, ginawa nila iyon dahil sa kamangmangan. Kung nagmamarunong lang si Sir, matagal na sana silang wala. Nakikita kong hindi bumababa si Sir sa kanilang antas, nakikita ang kanilang pagiging inosente. Masasabi kong hinahangaan ko ang masayahing ugali ni Sir sa paglalaro sa damdamin ng mga tao. Hahaha, magaling yan, bata. Binaligtad mo yan para magmukha akong masama kung masasaktan ko sila. Kumislap ang mga mata ng matanda, dahil binigmoyin ako ng alak, ibibigay ko ito ng libre. Palis ka na, wala kang pagkakataon kung mananatili ka. Pagkatapos ay lumabas ng bahay tuluyan ang matandang lalaki at nagsitakbuhan ang lahat palayo sa kanya. Langit-ngit. Sumikat ang matingkad na araw sa nakabukas na pinto at bumaantong hininga ang matanda, gabi na, wala nang takas ngayon. Bata, mag-isa ka na lang. Wala itong kinalaman sa iyo, sayang, tadhana na ito. Ang matandang lalaki ay dumaan sa harang na parang walang nangyari. Ang iba ay napabuntong hininga. Nahuli nila ang isang halimaw na kayang tumawid sa mga harang ng walang palatandaan, ibig sabihin ay malamang na naabot na ng kanyang cultivation ang tugatog. Nakikita mo yan. Kung hindi dahil sa pagpapaalala sa iyo ng ating Steward Kindstone. Nang iyong pagkakasala, patay ka na sana. Pasalamatan mo na siya. Sigaw ni Luke sa mga babae mula sa Mystical Heaven Sect. Natigilan silang lahat, saka nagpasalamat kay Ethan gamit ang kanilang mga mata. Hinawakan ni Findyang ang balikat ni Ethan, at pinagalitan, sabi ko na sayo huwag kang makialam. Ganito ka nakalapit sa kamatayan ng isang eksperto sa mundo. Muntik na akong maihi sa takot. Naintindihan mo, tanga na bata. Siya. Sumenya si Ethan at itinuro ang labas, paparating na ang hamog. Nakita ng iba ang araw na nababalot ng makapal na hamog at ang pagdidilim ng mundo. Nagtanong si Findyang, ano ang kakaiba sa hamog sa gabi? Totoo, pero nakakita ka na ba ng hamog na humaharang sa banal na pandama? Inilabas nilang lahat ang kanilang discerning field at wala silang makitang anuman sa sakop nito. Nakakakilabot hamog dahilan para tumigil ang discerning field ng lahat. Mabigat ang loob ni Ethan, tama ang matanda. Natigil tayo rito ngayon. 613. Ano na ang gagawin natin ngayon? Humarap si Rowan kay Ethan, gayon din ang iba. Ang lahat ng nangyari ay nagpalakas ng kanilang tiwala kay Ethan, maging sa grupo ng Mystical Heaven Sect. Sumagot si Ethan, kilalanin mo ang iyong sarili at ang iyong kaaway, at ikaw ay magtatagumpay magpakailanman. Kaya bago natin subukang harapin ang problema, dapat muna nating malaman kung ano ang ating kinakaharap. Naramdaman kong may mali sa lugar na ito ngunit wala akong sapat na detalye. Lilinawin natin ito, at pagkatapos ay maaari na tayong kumilos. Bumalik si Ethan sa loob kasama ang iba pa. Habang lumiliit ang harang dahil sa makapal na hamog, mainit na. Ganito kasi. Sa malungkot na tuluyan, lahat sila ay naupo sa paligid ng isang mesa na may iisang kandila. Hindi kasama ang grupo ni Locke na nag-iinit sa gilid upang mapanatili ang daloy ng dugo at ang paninigas ng katawan. Dinagdagan nila ng elementong musikal ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagbibitak ng mga buto at pagbali ng mga kalamnan. Isang nakakatakot na kapaligiran sa kabuuan. Nakaramdam ng panginginig si Rowan sa kanyang likod, ginagawa ang kanyang makakaya upang hindi mapanood ang mga nakakatakot na bagay na iyon na kumakaluskos. Nagtungo kami sa Double Dragon Gathering 2 linggo na ang nakalipas. Habang dumadaan kami rito, huminto kami sa isang tavern, kung saan nakilala namin ang isang binata na may pulang buhok na may mapang-asar na mga mata, isang demonyong cultivator na walang duda. Talagang gawa ito ng mga demonyong tagapagsaka. Nagtinginan sina Ethan at ang mga demonyo. Mapilit ang binata sa ating mga kapatid na babae, kaya sinigawan siya ng batang Panginoon na ikinagalit niya. Dahil wala siyang magawa dahil may kasama kaming 3 elder, umalis siya. Ang itinuring naming takot ay naging plano pala para sa susunod na umaga. Lahat ng tao sa bayan ay nawala ng walang bakas.
Hinimok kami ng mga elder na umalis, ngunit batang Panginoon. Wala rin ba? Tanong ni Ethan. Nalungkot si Rowan, oo, mahina ang batang Panginoon dahil sa sakit. At ngayong wala na siya, labis kaming nag-aalala. Hinanap namin ang lahat ng dako ngunit wala kaming nakita habang ang mga matatanda ay sunod-sunod na nawawala rin. Sa bawat paghahanap namin, pakaunti ng pakaunti kami. Ang tanging nagawa na lang namin ay maglagay ng harang at maghanap lamang sa araw. Naglalaro ng pusa at daga. Sigaw ni Ethan sa iniisip ng mga demonyo. Nagtanong si Rowan, ano iyon? Isa itong laro. Pinaglalaroan ng pusa ang daga kapag nahuli na nito sa halip na kainin agad, habang ninanamnam ang bawat ekspresyon ng paghihirap ng biktima nito. Ngumisi si Ethan, bakit kayo pipiliin ng mga salarin ng ilang beses araw-araw kung wala naman silang problema sa paghuli sa lahat ng taga-bayan at sa mga matatanda ninyo? Napakadali lang sana ng pagbihag sa inyong lahat. Pero sa halip, hinahayaan nila kayong makaranas ng matinding takot na walang katulad, na namumuhay sa takot araw-araw. Parang paglalaro lang iyan ng pusa at daga. Lumubog ang puso ng Mystical Heaven Sect at tumango. Bumantong hininga si Ethan, dati ko itong nilalaro kapag nabagot ako, pero ngayon nawawala na ang kasabikan nito. Hahaha, ganoon din ang ginagawa ng mga bayani. Nagkukulitan din kami noon, pero simula nang maging kagalang-galang, wala na kaming oras at nawala na kami ng gana. Tumawa si Findiang, sa totoo lang, noong araw, nakakainis ang tingin ko sa kanya at nakikipagkwentuhan ako ng todo. Tumango ang apat at tumawa. Nagtatampo ang panig ni Rowan. Sakit. Humph, walang mabuting demonyong tagapagtatanim. Mga kasuklam-suklam kayo dahil pinaglalaroan ninyo ang buhay ng iba, saway ni Dana. Habang nanatiling tahimik ang apat, naramdaman ni Locke ang pangangailangang sumagot, habang umiiyak sa tabi ng dalaga, tama na, napakasama ninyong lahat na ginagawa ito sa amin. Hindi ko na kaya. Oh, may isang matalino sa mga demonyong tagapagsaka. Mukhang gulat at namangha si Dana ngunit naramdaman niya ang pangangailangang sakalin ito sa narinig. Pwede ba tumigil ka na dyan sa pagbabalat, pagbalat, at kung ano-ano pa? Ang saya naman yan, di ba? Masaya ba ang mag-aksaya ng oras sa wala? Alam ko lang na wala na kayong pag-asa. Sigaw ni Dana. Tumawa ang gilid ni Ethan. Gustong-gusto niya talagang pagtawanan ang dalaga, girly, kahit ang mga demonyong cultivator ay may mga ginoo at mga tulisan. Si Luke dito ay nasa huling kategorya. Hindi tulad naming mga lalaking may kultura at kahusayan, ninanamnam ang matagalang paghihirap ng isang tao, ninanamnam ang bawat iyak nila, hahaha. Nagtawanan ang grupo ni Ethan, dahilan para lalong sumama ang loob ni Dana habang niyayakap si Clara para aliwin, ate, paano naging ganito ang mga tao? Hahaha, hindi ba't sinabi ko na sa iyo na masama sila? Matutong tanggapin iyon. Matalim na tingin ni Clara kay Ethan. Napakunot ang noo ni Ethan, bakit mo ako tinitingnan? Tinutulungan ko lang ang batang amo ng isang natatarantang kapatid dahil sa masasayang panahon noon. Pero sa tingin ko patay na siya ngayon. Aaminin mo na ba ngayon? Ngumiti si Clara sa kanya nang may mainit na tingin. Nilumpasan niya ang buhay ng isang kawawang lalaking nakataya rito, at dumiretso sa pag-alis at pagpasok ng dalawa. May pagmamalaking sinabi ni Ethan, syempre naman. Una sa lahat, mahilig maglaro ang batang iyon, mahinahon ang isip at matalas ang intuition. O baka pinatay ka na niya agad sa sandaling sumama ka sa kanya sa halip na uminom ng isa kada gabi. Dinala niya ang iyong paylay na batang Panginoon para bihagan ka rito at hayaan siyang magsaya sa kapahamakan mo. Huwag kang magsalita ng masama tungkol sa batang Panginoon, may sakit lang siya. Ikaw mismo ang nagsabi na mahina ang kanyang kalusugan, kaya ano ang pakialam ko? Pinutol agad ni Ethan ang matalas na saway ni Dana, hinayaan siyang mabulunan sa kanyang mga sinabi. Nagmamakaawang tumingin si Dana kay Clara, ngunit humajejek ito. Si Stuart Kindstone ay napakatalino at may karanasan sa mga pamamaraan ng mundo. Bilang isang senior, madali kong nababatid kung ano ang kanyang kalokohang laro. Ilang beses na ba namin itong nagawa sa aming mga araw? May pagmamalaking tugon ni Findiang kay Ethan, totoo nga, at pakiramdam ng bata ay eksperto na siya sa kanyang mga laro. Dahil wala pa namang problema sa ngayon, siguradong puno ng pagmamalaki at kumpiyansa ang kanyang puso.
Masyado na tayong dumaan sa napakaraming bagay na parang impyerno para mapanatili ang ating pagiging inosente at mapaglaro. Kaya nga sinasabi kong huwag na nating laruin ang mga larong ito. Mas makabubuting linangin natin ang ating lakas. Matalinong tumango si Ethan. Ang bata ay may kulay berde sa puso, kaya naman ang kanyang pagmamataas ay nag-iiwan ng mga butas sa kanyang malaking plano. Walang malay na gulat na pinanood ni Rowan kung paano nilulutas ng mga malademonyong taong ito ang lahat. Kinailangan niyang aminin, laban sa ilang mapaglarong demonyong cultivator, ang mga matatandang veterano na ito ang pinakaangkop para sa trabaho. Hindi tulad nila, agad na nawala ang bait ng batang Panginoon at mas lalong lumakas ang paglalaro sa kamay ng kalaban. Kung tutuusin, bakit ang batang Ethan ang nagparamdam sa kanya na mas tuso at mas matalas ito kaysa sa mga matandang ito? Nagbigay ito kay Ethan ng isang misteryosong aura na nakamamatay para sa mga dalagang tulad niya. Para si Ethan na isang tronong nakabaon sa ilalim ng dagat na kailangan lang niyang matuklasan. Ayan na. Tiningnan ni Ethan ang lahat, siguro'y halos mabaliw ka na sa lalaking yan itong 2 linggo. Nilinis niya ang bayan para magkaroon ng mood at mabigyan siya ng kalamangan sa pagkamit ng kanyang layunin. Pagpasok namin noon, isang babaeng walang alam ang nakakita sa aking mga stiff thigh at agad na nagdesisyon sa takot na ako ang salarin. Kaya tumakbo siya papunta sa akin na parang isang baliw na broad na may matutulis na metal. Ikaw ang baliw. Kagat ni Dana. Ngumiti si Ethan, walang baliw na makakakita sa 3 ethereal stage expert sa paligid ko, tapos bigla ka na lang sumusulpot. Dekorasayon ba ang mga mata mo, tanga? Ate Clara, pinagtatawanan niya ako. Reklamo ni Dana at ngumiti si Clara, tinapik ang balikat niya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ethan, pero nagtataka ako, ano ang nangyayari sa kanila? Tulad mo, mga suwail, at ngayon ang kanilang parusa ang aking kagalakan. Ipinakita ni Ethan ang kanyang malaperlas na puti. Nanginig ang grupo ng Mystical Heaven Sect, habang nakatingin sa matigas na grupo. Lahat ng mga demonyong tagapagtatanim ay kasuklam-suklam at malupit. Mas malala pa ito kaysa sa pinaglaruan sila. 614. Tinitigan siya ni Clara ng matagal at ngumiti, alam ko ang estilo mo kaya iligtas mo na yan. Matagal ka nang nasa angka ng luho at kahit minsan ay hindi mo pa nagamit ang masasamang gawi mo sa kanila. Ethan, natutuwa siya sa'yo. Ngayong nabanggit na niya, hindi ka rin naman naging masama sa mga kasama mo sa sekta. Naiintindihan ko na kung bakit mo siya kasama. Hahaha, kaya siguro malapit kayo sa isa't isa. Tumingin si Findyang mula kay Clara patungo kay Ethan nang may nag-uunawang ngiti. Sumimangot si Ethan, tinitigan ng masama si Findyang, at saka sinabi, ang mga panahong desperadong ito ay nangangailangan ng mga desperadong hakbang. Ang pananatili pa rito ay haantong sa ating kapahamakan. Mas mabuting umalis na tayo agad. Paano naman ang batang Panginoon at ang mga matatanda? Hindi natin sila maaaring iwan na lang. Sigaw ni Rowan. Kinukutya siya ni Findyang dahil sa pagiging tanga niya, manatili ka rito at hayaan mong paglaruan ka ng lalaking yan. Habang ang pag-alis niya ay papaasim sa kanya at pipilitin ang kamay niya. Hihilahin natin siya palabas, babaligtarin ang sitwasyon. Kung hindi mo makita kahit ang lohikang ito, wala nang pag-asa ang Mystical Heaven Sect. Ibinaba ni Rowan ang kanyang namumula na mukha. Labanan ng apoy gamit ang apoy, sa kasong ito, ang mga demonyong tagapagsaka laban sa mga demonyong tagapagsaka. Mas marami silang karanasan at dapat silang pakinggan. Ikinuyom ni Rowan ang kanyang mga kamay, iniiwan ko na ang lahat sa iyo. Kung gayon, tayo na. Pinutol ng matinding init ang mga salita ni Ethan nang pumasok ang hamog sa mga bitek saan man siya tumingin, parang kuko ng demonyo, handang saktan. Natarante at napaatras ang lahat, mukhang nag-aalala. Ano ang harang? Paano nakapasok ang hamog? Humarap si Rowan kay Ethan. Natagpuan niyang ang lalaking ito lang ang maaasahan dito, kahit na isa siyang estranghero. Paliwanag ni Ethan, hindi ba't kinuha ang iba pa noong gabi? Oo. Sagot ni Rowan. Bumantong hininga si Ethan, gusto ng lalaking iyon na magkusa, isama tayong lahat bago umalis. Ano? Bakit naman, gabi na, hindi pa naman tamang oras.
Napaisip si Ethan, mayroon ba sa mga disipulo mo ang nahuli nitong mga nakaraang araw? Kumunat ang noo ni Rowan at umiling, hindi pa simula nang itayo natin ang harang. Hahaha, napakatalino ng lalaking yan. Nakita mo na mismo, walang silbi ang harang mo. May sarili siyang dahilan kung bakit hindi niya inalis ang mga kamay niya hanggang ngayon. Tumigas ang mga mata ni Ethan, may mga disipulo ba na wala habang itinatali ninyo ang matanda? Nag-isip-isip si Rowan, tama ka, wala naman. Ibig sabihin ba niyan ay kagagawan iyon ng matanda at hindi ng binata? Napakawalang saysay naman. Anumang oras ay kayang baliin ng matanda ang leeg mo. Bumantong hininga si Ethan, siguro takot ang lalaki sa matanda, pero wala na ang pabago-bagong iyon at malaya na siyang kumilos. Natigilan sina Rowan at ang iba pa. Hindi nila kailanman maiisip na ang lalaking itinali nila ang kanilang lucky charm, at ngayon ay kusang lumabas ang charm. Kung alam lang namin, sana'y nirespeto namin ang Ginoo. Paano kami naging bulag? Ang grupo ni Rowan ay nalulunod sa awa sa sarili. Napansin ito agad ni Ethan. Humarap siya sa lumalawak na hamog na nakakunot ang noo, tapos na ang lahat. Huwag na nating kawan ang sarili ninyo at umakyat na tayo sa taas. Kailangan nating lumayo ng kaunti sa hamog. Hinailan ni Ethan ang napakalambot na kamay ni Clara at siya ang unang umalis. Tumingin si Clara sa kanya at hinayaan itong hawakan ang kanyang magandang kamay ng may matingkad na ngiti. Lagi siyang malamig sa akin, pero kahit papaano ay nasa puso niya ako. Stuart Kindstone, paano naman kami? Sumunod naman ang iba sa kanya. Halos lahat, dahil matigas ang grupo ni Luke, nahirapan silang gumalaw ng may kahinahunan. Pinagmasdan niya ang paparating na hamog na parang bibig ng halimaw, handang saktan siya. Nagmakaawa sina Gary at Grace, Guro, maaari po ba ninyong ilabas ang aming lason hanggang sa matapos ito? Tumango ang mga demonyo. Malala ang sitwasyon at wala silang oras para mag-ensayo. Napaisip si Ethan at napangisi, hahaha, pakakawalan kita. Gininto ang salita ang sinasabi ko, at walang makakapagpabago niyan. Kaya mas mabuting gamitin mo ang lakas mo sa pagtakbo at huwag sayangin ang mga salita. Lumuluha ang mga biktima. Wala silang paraan para makatakas sa kanilang matigas na pag-uugali. Pakiramdam ng lahat ay mas mabuti pang mamatay. Kahit papaano ay hindi na sila gaanong magdurusa. Habang gumagapang ang hamog, nagngalit sila ng kanilang mga ngipin at bumilis ang kanilang pagsulong. Kapag naging mahirap ang sitwasyon, ang matatapang ay patuloy na sumusulong. Dahil sa nalalapit na banta na nakaamba sa kanilang likuran, sila ay bumilis, bagamat hindi gaanong kabilas, ngunit mas mabilis kaysa sa karaniwang tao. Tumaas ang kilay ni Ethan, magaling. Sa tingin ko hindi ko pa sila nabibigyan ng tamang insentibo para magtrabaho ng husto hanggang ngayon. Ethan, hindi ito ang oras para sa pagsasanay. Sino ang nakakaalam kung ano ang itinatago ng hamog? Ayokong ikaw lang ang makasama sa Double Dragon Gathering. Sa paparating na hamog sa mga stiff fights, lalong nabahala ang mga halimaw. Iwinaksi ni Ethan ang kanilang pag-aalala, mas malaki ang dahilan para hayaan silang subukan ang mga bagay-bagay. Maging ang grupo ng Mystical Heaven Sect ay napanganga sa kanyang kalupitan. Tao ba siya o demonyo? Itinatapon niya ang mga kasama niya sa mga lobo. Hindi ba sila mamamatay? Bihira ang ganitong mabangis na demonyong tagapagsaka. Tinitigan siya ni Findyang, bibaliw ka. Paano naman ang Double Dragon Gathering, paano kung mabaigo ito? Gaanin mo ang loob mo, hindi ba natin nahulaan ang intensyon ng lalaking yon? Naglalaro lang siya. Naniniwala akong mahuhuli lang niya sila. Kahit na kinakabahan ako kung paano niya sila aagawin. Gaano man kalakas, ang paglilinis ng isang bayan mula sa mga residente nito ay mas mahirap kaysa sa inaakala. Mas madaling patayin silang lahat. Kumislap ang mga mata ni Ethan, ito lang ang paraan para makaalis tayo sa gitna ng hamog. Lahat ay napalitan ng mga tingin ng paghanga. Napakatalas ng kanyang isipan, at ang kanyang puso ay matatag. Kayang manatiling kalmado sa pinakamatinding panganib na tulad nito. Ang Demon Scheming Sect ay nakapagpalaki ng isang tunay na talento. Kaya naman ang mga kagalang-galang ay sumusunod sa kanya. Pinunasan ni Findyang ang kanyang noo, tama ka. Magiging maayos din sila ng ilang sandali. Mas mainam ang taktikang ito.
Nakalimutan ko lang ang sarili ko doon. Ah! Iligtas! Iligtas mo ako! Agad na umalangaw-ngaw ang panaghoy ng unang biktima sa buong bahay tuluyan. Nahuli si Gary, ang pinakamabagal na Angus, at isang sigaw lang ang pinakawalan bago naglaho. Pinagmasdan ni Ethan ang lahat ng may matinding katahimikan. Ganger! Napaiyak si Locke sa kasawian ng kanyang anak, at sinugod pa siya nito sa gitna ng hamog. Nawala agad ang kanyang sigaw nang mahawakan niya ang hamog. Sumugod ang hamog sa likuran ng iba, nilalamon ang nakakatakot na biktima habang sila ay sumisigaw. Ang eksena ay nagdulot ng mas matinding takot sa mga nakaligtas, nanginginig habang tumataas ang hamog sa hagdan. Tanging si Ethan lamang ang nanood ng may pagkibot ng tainga, kakaiba, ang mga kinuha ay hindi mukhang patay o bihag kaya bakit hindi natin sila maramdaman. 615. Nilamon ng nakakatakot na hamog ang mga stiff face at ang kanilang mga iyak sa isang iglap na ngayon ay gumagapang pataas. Ang iba ay nataranta, nakatingin kay Ethan para maghanap ng solusyon. Pinagpapawisan si Finliang, hindi ko lang masabi kung ano ito. Kahit ang mga eksperto sa ethereal stage ay mahihirapan na malampasan ito. Kumabog ng malakas ang dibdib ng mga tao. Saan tayo iiwan yan, patay na. Kumalma ka at manood. Hinailan ni Ethan si Clara pataas. Sinundan niya ito nang may walang inaalala ng ngiti, ang mga mata niya ay nakatingin lamang sa kanyang lalaki. Nainis ang mga halimaw, Ethan, itinapon mo ang 10 disipulo sa hamog, pero gusto mo pa ng iba. Malapit na tayong mamatay lahat. Kalma lang, wala tayong narinig noong kinunan sila ng hamog dahil nahuli na sila. Ililigtas kita sa oras na malaman ko ang prosesong ito, ikinumpas ni Ethan ang kanyang kamay. Natigilan ang mga halimaw, yuupo. Anong ibig sabihin yan? Dahil hindi ko masabi kung ano ang nangyayari ngayon, kakailanganin ko na mas maraming live subjects hanggang sa malaman ko. Ikaw ang magdesisyon kung sino ang makakawala. Malapit na rin kitang ililigtas. Tinaasan ni Ethan ang kilay. Kumunat ang noo ng mga halimaw, nagmumura, bakit hindi mo subukan mismo? Maaari akong mamatay, alam mo na, sumugod sa hindi alam. Pang-uuyam ni Ethan, iniisip mo ba akong tanga? Dapat ikaw ang unang mamatay, humph. Paf! Humajejek si Clara sa gilid. Ayaw mong umalis kaya pinipilit mo ang iba na gawin ito. Gaya ng dati, hindi ka pa rin nagbabago kahit kaunti. Natulala ang mga halimaw, at sinasabi ninyong kami ang mga hanggal. Siyempre hindi, ako lang ang may mas matalas na mga mata at kayang magpino ng mga tableta at magtayo ng mga harang. Ano ang magagawa mo? Tanging buhay lang ang makakapagligtas sa iyo, habang wala ako ay susunod ka na lang. Iiwan mo sa iyo ang mahalagang misyon ng pagsubok sa hamog. Habang ako'y naghihintay ng ligtas. Ipinakita ni Ethan ang kanyang natatanging masamang ngiti habang nakataas ang kilay. Tumango ang tatlo sa huli. Nakakainis ang batang to, pero bakit kailangan pang maging ganito siya kakulit? Ang pag-iwan sa lugar na ito ng buhay ay posible lamang sa pamamagitan niya at ng kanyang malawak na karunungan. Kusang loob na sumuko ang tatlo. Pero mapapahamak sila kung sila ang mauunang pipili ng katangahang opsyon na ito na mamatay. Napalingon sila sa Mystical Heaven Sect, sino ang mauunang pumunta dahil sa hamog na pumapasok at pumuputol sa ating espasyo. Lumunok silang lahat, umiiling na parang buhay nila ang nakasalalay dito. Napaisip ang isa kung alin ang mas malala, ang hamog o ang banta ng tatlong kagalang-galang. Humph! Ikaw ang nagsimula nito. Nabiktima lang ang mga disipulo natin tapos ngayon kumakapit ka na naman sa straw. Lumabas dyan at subukan ang hamog. Sumigaw si Finliang, ikaw ang gagawa o ako ang pipili sa iyo. Sumabog ang aura ni Finliang, ginamit ang kanyang ika-4 na layer ng ethereal stage cultivation sa mga kawawang disipulong profound heaven na ito. Ipinapataw ba ng demonyong ito ang kanyang galit sa atin? Nanginginig sila roon sa kanilang sulok, unti-unting umatras habang papalapit ang hamog habang pinagmamasdan ang mga kagalang-galang na tao sa takot. Natigilan sila sa tamang gagawin. Huwag niyo po silang pilitin, mga senior. Aalis na ako. Lumabas si Rowan ng may dignidad, sumulyap kay Ethan na may pagmamakaawa, nasangkot kami sa gulo na ito at nagpapasalamat ako sa inyo sa pagsadjep ninyo sa amin.
Umaasa lamang ako na ang aking sakripisyo ay makakatulong sa inyo at sa aking mga kapwa-disipulo sa pag-alis dito ng buhay. Tumanggaw si Ethan at kumaway ng malamig para kunin na ito. Tumigil ka na sa pagpapabeya at mamatay ka na. Sisiguraduhin kong papanoorin ko ang bawat segundo nito. Nagdalamhati si Rowan at bumaantong hininga. Napakalamig niya. Isang nanlulumong pakiramdam ang pumuno sa kanyang puso. Bumulong si Clara, nakatatanda kong kapatid, ako na lang ba ang sasama? Para saan? Kumunat ang noo ni Ethan habang mahigpit ang hawak sa kamay niya. Nang maramdaman ang kanyang pag-aalaga, nanlabo ang puso ni Clara, nasa ilalim ako ng pangangalaga ng nakatatandang kapatid na babae simula nang dumating ako sa Mystical Heaven Sect. Ngayon naman ang pagkakataon ko para tumulong. Junior sister, tungkulin ko bilang pinuno ng grupo ng Mystical Heaven Sect. Kailangan kong gawin ito. Nagsalita si Rowan ng may pananalig at pagmamalaki. Lumipat ang tingin ni Ethan mula sa kanya patungo kay Clara, at itinuro si Finliang, hindi, alis din kayo. Bahala ka, baliw na sap. Bakit pa ako aalis? Sumabog ang galit na sabi ni Finliang. Nagkibit balikat si Ethan, ikaw ang eksperto sa ethereal stage dito. Parang gusto kong makita ang epekto ng hamog sa isa. Magiging katulad ba ito ng iba o lalaban ka? Nakalalasong usok ba ito o isang array? Ang pagpapakawala sa mga mahihinang iyon ay hindi magbibigay sa akin ng anumang sagot. Kumalabog ang dibdib ni Finliang, malungkot ang mukha, ngunit wala pa ring paraan para gumanti. Nang bumaling sila kina Findway at Finlin, mas interesante sa kanila ang mga pader kaysa sa kanya. May katuturan naman ang bata. Sige, sige. Halimaw na yang, ang iyong sakripisyo ay lubhang kailangan upang maipakita sa aming magkakapatid ang daan. Ibinente siya ng dalawa at nagalit si Finliang, ikaw na bulok na tao. Kumakampi ka sa kanya at hinahayaan akong mamatay. Ito ang mapapala ko sa pagkakaroon ninyo ng magkakapatid sa loob ng maraming siglo. Kagalang-galang na halimaw yang, hindi ka mamamatay. Wala ka bang tiwala sa akin? Ngumisi si Ethan. Bumantong hininga si Finliang, mas mabuting mag-ingat kaysa magsisi, kahit na halos walang pagbabago. Kung wala kang makukuha sa pag-alis ko, susunod ka rin naman agad. Isa pa, nakaligtas ako sa Double Dragon Gathering kaya kong mabuhay kahit ano. Nagpatuloy sa paglalakad si Finliang nang may pananalig. Hinangaan siya ng iba. Ang mga demonyong tagapagsakang ito ay napakasama at lampas sa katwiran, ngunit lubos na kabayanihan kapag kinakailangan. Hindi tulad ng mga disipulo ng Mystical Heaven Sect, na lahat ay umiiwas sa panganib, mas takot pa sa isang babae. Iyon ang pinakamababang respeto na maibibigay nila sa mga masasamang loob na ito. Swoosh! Hinampis ni Finliang ang hamog gamit ang isang atake gamit ang palad. Umalangaw-ngaw ang malakas na hampas sa hamog ngunit wala itong epekto. Nanigas ang puso ni Finliang, binigyan ng sapat na oras ang hamog para hawakan siya. Isang dampilang ang kailangan at sumigaw si Finliang, Ethan, ito ay. Swoosh! Naputol ang kanyang boses, at ang kanyang katawan ay napaluhod sa harap ng gulat ng mga manunood. Halimaw na yang. Sigaw ng dalawa pang halimaw. Isang makapangyarihang eksperto tulad ni Finliang ang bumagsak ng walang dahilan. Ano ba naman to? Nakakunot ang noo ni Ethan habang nag-iisip, hindi naman nakamamatay ang hamog na ito, o hindi nito hahayaang sumilip ang biktima nito. Sa itsura nito, may nakita si Finliang. Siguro pinipigilan nito ang anumang tunog na makawala, pinipigilan ang mga ito sa lugar para itali ng mastermind. Siguradong walang patay sa loob, nanigas lang at hindi makapagsalita. Ang mahalaga ay kung paano sila papasok at ililigtas. Pagpapatuloy ni Finlin. Natuwa ang iba nang malaman nilang hindi kumitil ng buhay ang hamog, bagamat nababalisa sila kung paano ito haharapin. Ang lahat ay bumabalik sa kung paano ito tatawirin ng hindi nabibiktima. Lumipat ang tingin ni Ethan, ano ba itong kakaibang bagay na ito? 616. Papalapit ng papalapit ang nakakatakot na hamog, dahilan para mapayuko ang mga masyadong malapit at malunok ang kanilang laway nang hindi man lang sumisilip.
Sa bawat paglapit nito ng paunti-unti, mas lalo itong nagbabaon ng takot sa puso ng mga taong ito, na nagiging dahilan upang sila ay magtakbuhan at lumayo kahit na wala silang mapupuntahan. Ang tanging exception ay si Ethan, nakatitig ng nakakunot ang noo at laging umaasa sa kahit kaunting pahiwatig na makakatulong sa paglutas ng misteryong ito. Walang humpay ang paglamon ng hamog, ang nagpupumiglas at pabago-bagong biktima nito ay pipigil sa lahat ng paggalaw, maging ang kanilang mga mata ay nanlilisik sa sandaling makalapit sila bago lumubog sa malawak at puting kalangitan. Napansin ni Ethan ang bawat ekspresyon ng mukha niya at bamulong, halatang halata na ngayon. Muntik na akong paglaruan ng bata. Nakahanap ka na ba ng paraan? Mula sa kay-abangan ni Ethan, napangiti si Clara. Ang iba ay tumingin ng may pag-asa, habang nagtatanong si Finlin, alam mo ba kung ano ito? Oo naman, naloko tayong lahat sa hitsura ng bagay na ito. Hindi ito hamog, ni walang anumang lason sa loob. Mas mabuti pa, wala ito, paliwanag ni Ethan. Natatawang sabi ni Ethan, naaalala mo ba ang pagsusuri natin sa lalaking iyon? Hahaha, nagbibiro lang talaga siya. Gumawa siya ng hamog para takutin at lituhin tayo bago pa tayo lumunin nito lahat. Pero ang totoo, isa itong lumalawak na harang, isang nakakalitong hanay. Kapag nasa loob ka na nito, mabibitag ka ng mga ilusyon at hindi ka makakatakas kahit lamunin ka pa nito. Kaya pala, walang epekto ang atake ni Finliang dahil wala itong laman sa simula pa lang. Tiyak na ganoon din ang naging conclusion niya noong sumigaw siya, pero ang ilusyon ay kumapit nang magsimula na siya. Naisip din ito ni Findglade, ganito rin ang nangyari sa lahat ng mga nabihag, nanlalabo ang kanilang mga mata at hindi man lang umiyak nang madaig sila ng mga ilusyon. Pero isa itong kahangahangang hanay na hindi matatakasan kahit ng isang eksperto sa ethereal stage. Kahit hindi naman nakakapinsala, nanatili pa rin ang takot sa puso ng lahat ng natitira, dahil kayang harapin ng hanay ang mga eksperto sa ethereal stage. Humarap sila kay Ethan ng may pagmamakaawa at lumuluhan na tingin. Ano ba ang nagawa namin para maranasan namin ang ganito? Ano ba ang nagawa namin para maranasan ang ganito? Naningkit ang mga mata ni Ethan habang nakatingin sa hamog, habang bumubulong, huwag kang mag-alala, hindi naman ganoon kalakas ang lalaking yan. Ang hanay na ito ay talagang mas mataas sa ikapitong baitang at medyo masalimuot, pero kahit na iyon ay hindi sapat para makuha ang isang eksperto sa ethereal stage ng ganoon kabilis. Sigurado akong. Ano? Tanong ni Rowan. Ngumiti si Ethan ng masama, gumamit siya ng espesyal na paraan para mapataas ang epekto nito. Ang pinakalohikal na paliwanag ay ang paggamit ng mga sagradong bato. Ano? Sigaw ng lahat, pero iyon ay medyo. Tumaas ang kilay ni Ethan, sa buong kanlurang lupain, tanging ang nasa gitna at nakatataas na 3 sekta lamang ang maaaring magkaroon nito. Ang nasa gitnang 3 sekta ay magkakaroon ng napakakaunting pera para sayangin ng ganito. Walang matandang nasa matinong pag-iisip ang magtatapon ng mga ito sa isang bagay na kasing aksaya ng isang array. Isa lamang itong demonic sect mula sa nakatataas na 3 sekta, ang numero 1 demonic sect sa kanlurang lupain, ang Hellion Flame Sect. Hahaha, ang galing ng ulo mo, kahit mababa ang cultivation mo. Nahulaan mo. Isang hajijek ang umalangaw-ngaw mula sa hamog na ikinagulat ng karaniwang disipulo. Ngumisi si Ethan, iniisip ko kung anong panlilin lang ang ginamit mo para maagaw ang lahat ng tao nang walang tunog gayong ilusyon lang pala ang pagpapaalis nila ng mag-isa. Humph, punk, hindi ka naman masama, ikaw ang unang nakabasag ng aking munting laro. Pero ano ang maitutulong niyan laban sa isang hanay ng mga nasa ikapitong baitang na may mga sagradong bato? Wala, yun lang, hahaha. Habang nanunuya siya, ang iba ay bumaling kay Ethan, na nagbigay sa kanila ng kaunting pag-asa, ngunit ngayon ay isang malamig na ngiti na lamang ang mayroon siya. Nalungkot sila nang makitang takot si Ethan. Tanging si Clara lamang ang may walang katapusang pananampalataya at isang matamis na ngiti para sa kanyang lalaki. Ah, hindi ka ba natatakot? Ngumiti si Ethan sa kanya. Umiling si Clara, ang mga mata ay nakatuon lamang sa kanya, hindi ako matatakot kahit nasa paligid ka.
Kumirot ang puso ni Ethan at nanlaki ang kanyang bibig sa isang ngiti habang dumadampi ang kamay nito sa kanyang likod at hinayaan siyang mamula-mula. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Hindi nakapagsalita ang dalawang demonyo. Dude, nandito kami ng mga kasamahan mo. Hindi ba dapat sabihin mo sa amin kung paano haharapin ang panganib? Si Findyang at ang mga kasamahan ay naghihintay ng pagsadjep pero nandito ka at nakikipaglandian sa mga babae. Tama ang mga patakaran ng sekta. Sino mang demonyong tagapagtanim na nabihag ng pag-ibig ay mawawala ang kanilang mga sarili dito. May kakaibang lasa sa bibig sina Rowan at ang iba pa. Ipinagbabawal ng kahit anong sekta ang paglapit ng husto sa mga lalaki at babae. Bagamat hindi kasing higpit ng mga demonyong tagapagsaka, itinatanggi ito ng mga matuwid na tagapagsaka dahil sa panggugulo nila sa kanilang paglilinang. Ang mga babaeng ito ay nasa kasagsagan ng kanilang pagkababae. Oo nga't nagpapakasasa sila paminsan-minsan, ngunit nililinang pa rin nila ang natitirang oras. Ngunit ang makita ang dalawang ito sa isang mundong sarili nilang nilikha ay pumukaw ng kung ano sa kanilang nag-iisang puso, isang pananabik at pagnanasang hindi nila alam na umiiral. Namula ng beat si Dana. Parang diwata si Sister Clara, kahit na hinahangaan siya ng lahat ng miyembro ng sekta, bakit siya nahulog sa isang demonyo? Wala siyang masabi. Pinarusahan din ng nakatatandang kapatid niyang babae sa parehong dahilan. Nagsimulang mag-alala si Dana tungkol sa nanginginig na kinabukasan ni Clara. Mamatay ka na, bulok na mag-asawa. Bitawan mo siya, bastos ka, ako muna ang bahala. Gawin mo na ngayon o mamatay ka. Ang alulong na pinagmumula ng puot ay nagmula sa kabila ng hamog. Gamat takot na takot pa rin, kinailangan aminin ng iba na ang dalawang magkasintahang ito na nagyayabang sa publiko ay kailangang pag-usapan. Dude, magkaiba tayo ng panig, pero natutulungan ka namin. Ngumiti si Ethan, sadyang iniinis siya, habang itinaas ang kanilang magkahawak na mga kamay, ang ganda ko talaga. Ano ang gagawin mo tungkol dyan? Hi. Bale wala lang sa akin ang paghihiwalay mo, sobrang confident mong pump. Sinundan ng Hajijek ang umaalo na hamog na humahampas sa kanila. Sinakop nito ang iba tulad ng lahat ng hindi mabilang na biktima noon. Pahihirapan kita sa ikapitong baitang na Soul Rotting Moon Array sa loob ng 49 na araw. Kapag nasarapan na ako sa kanya, dadaan ako para sabihin sa iyo kung ano ang nangyari sa kanya. Hi. Gusto ng lahat na tumakas, pero saan? Hindi nagtagal at nadala sila ng hamog, iniwan ang cute na magkasintahan. Umatras ang dalawa hanggat maaari ngunit sa kasamaang palad, natabunan na sila ng hamog. Nagulo ang isip ni Clara at sumigaw si Ethan, Clara. Nawala na rin ang kanyang pag-iyak kasabay ng pagpikit ng kanyang mga mata. Muling may humajejek, Hanggal, kahit gaano pa katalas ang isip mo, napakahina mo pa rin. Sayang lang ang oras mo sa pakikipaglaro sa isang maliit na second layer Radiant Stage Cultivator. Hi. Pa! Nabigla si Ethan nang hawakan niya si Clara, at pagkatapos ay umalingaw-ngaw ang isang malakas na tawa sa malayo. Sayang at hindi napansin ng lalaki na ang mga mata ni Kindstone ay may napakaliwanag na asul na apoy. Umungol. Ang prismatikong dragon ay gumagala sa kanyang isipan, napapaligiran ng hamog ngunit hindi kailanman lumalapit. Pinoprotektahan ito ng prismatikong kalasag mula sa anumang bagay. Biglang dumilat ang mga mata ng dragon at umungol nang sumabog ang isang bulk zone ng asul na apoy mula sa loob nito tungo sa isang impyerno, sinusunog ang anumang bakas ng hamog. Iminulat ni Ethan ang kanyang mga mata, ang asul na apoy ay dumampi sa kanyang noo, na nagpapaliwanag sa kanyang isipan. Hahaha, ang tagal maglaro ng lalaking yun kaya nagmataas siya. Wala siyang ideya kung sino ang huling tatawa. Natatawang sabi ni Ethan, sa asul na apoy, walang paraan ang makakasakit sa kaluluwa ko. Ngayon, oras na para sundan ko siya sa kanyang lungga. Pagkatapos ay inilibot ni Ethan ang kanyang puting paligid at bumaantong hininga, muntik ko nang makalimutan, natigil pa rin ako sa kanyang hanay. Kung maaari kang maglagay ng isa, hindi ba't ako rin? Mayroon din akong mga sagradong bato. Kung mayroon mang isang bagay na hindi ko kulang, iyon ay mga sagradong bato. Hi.
Kasabay ng isang hajejek, ikinumpas ni Ethan ang kanyang mga kamay, at ang mga ilaw na pinakawalan ay bumuo ng isang masalimuot na hanay. Pagkatapos ay bumuo ng isang senadorias ng kamay at sumigaw ng, "Array on array." Bomb! Tunog! Kasabay ng isang malakas na lindol, si Ethan sa gitna, isang nakasisilaw na liwanag ang kumislap, lumawak sa lahat ng direksyon. Ang hindi maipaliwanag na hamog ay nagtagpo na ng kanyang katapat, nagkalat sa lugar. Ang walang laman na bayan ay ngayon ay malinaw na at nabawi ang tahimik nitong kalikasan. Maliban sa pagiging walang laman. 617. Hindi. Sa isang malalim na kuweba, isang tili ang tumalbog mula sa matibay na bato. Nanlaki ang mga mata ni Rowan at ng bagong bihag na biktima upang masaksihan ang isang nakakahiyang eksena. Nakita nila ang isang namumula na lalaking may pulang buhok at nakakatakot na ngiti, ang parehong binata na nakilala nila 2 linggo na ang nakalilipas. Pati na rin ang isang pamilyar na babae, na umuungol sa ilalim ng kasuklam-suklam na anak ng tao. "Ate kong nakababata." Sumigaw si Rowan, "Ikaw na walang hiya, bitawan mo siya." Pakiramdam niya ay wala siyang magawa para iligtas siya, dahil nawala na siya ng gana sa kanyang cultivation. Humajejek ang mapula ang buhok, "Hay, binibini, ganoon ka ba ka-excited? Huwag kang mag-alala, lalabas din ang numero mo maya-maya." Bulok na dumi. Namumula ang mga mata ni Rowan sa sakit na dinanas ng kanyang mahal na nakababatang kapatid. Nagising din sina Clara at Dana at nakita ang parehong nakapandidiring imahe. Samantalang kabilang sa grupo ng Demon Scheming Sect, tanging ang mga babae lamang ang sumisinghot, habang ang iba ay sabik na matuto ng ritual na ito na ginagamit ng mga halimaw paminsan-minsan. Natatawang naglalaway si Findyang, "Hoy, Peregrino, hindi natin sila kilala, nagkita-kita lang tayo. Gawin mo ang gusto mo sa mga babae, pero hayaan mo na kaming umalis." "Hihihi, nakita kitang sinusubukang tulungan sila. Huwag mong isipin na may maloloko sa kilos mo. Pang-uuyam ng taong may pulang buhok." Bamantong hininga si Findyang, "Ang pinuno natin ay isang matandang kaibigan ng babaeng iyon kaya gusto niyang tumulong. Iba tayo. Sinong may pakialam? Nasa kuweba kita, kaya ikaw ang magiging biktima ko, sa kagustuhan ko, hihihi." Humajejek ang mapula ang buhok habang mas pinagsusumikapan ang kanyang mga kilos, dahilan para mapaiyak ang babaeng nasa ilalim niya sa huling pagkakataon bago bumagsak. Natuyo siya sa ilalim ng hubad na mata, at naging balat sa loob lamang ng ilang segundo. Sinusubok ang yin. Kumalma si Findyang. "Dahil nagsasanay ang lalaki sa ganitong sining, dapat ligtas tayo, hahaha." Swoosh! Gayunpaman, tumayo ang mapula ang buhok at sinipa ang isang binata para mahulog sa kanyang kamay. Pagkatapos ay hinigop niya ang mga pulang ilaw na nagmumula sa bata, ang kanyang diwa. Natuyo rin ang binata tulad ng dalaga. Siyang na naman. Kumunot ang noo ni Findyang, habang nakatingin sa pulang buhok na may mapang-awang mga mata, "Dude, lalaki ka ba o babae? Hindi ka ba pwedeng pumili ng isa? Hayaan mong may pagkakataon ang ilan sa amin na mabuhay kahit papaano." Hay, pareho akong gumagamit ng yin at yang. Huwag kang mag-alala, malapit na akong kumuha ng yang mula sa isang eksperto sa ethereal stage. Siguradong magiging masaya ito, hahaha. Lumubog ang mukha ni Findyang at tumingin sa kanyang mga kasamahan na may parehong mapait na mukha. "Narito ako, isang makapangyarihang eksperto sa ethereal stage, na natatamo ang aking katapusan sa kamay ng isang bata, sa pamamagitan ng pagtanggap sa aking yang. Nakakahiya. Samping ka, Ethan. Sabi mo ililigtas mo kami. Nasaan ka ba?" Sinunod ng bawat biktima rito ang kanyang mga iniisip, dahil ibinuwis nila ang kanilang buhay palang makahanap ng solusyon si Ethan. Hindi pinansin ng mga matatanda, itinaas ng pulang buhok ang kanyang pantalon ng may masayang ngiti at humarap sa mga babaeng naroon, lalo na kay Grace. Hi, girlie, ang hinog mo na. Gusto mo bang makausap ang tunay mong kaibigan?" Nabali ng pulang buhok ang 2 braso at binti niya. Maliban sa isang langit-ngit, walang umimik at mukhang nalilito ang lalaki. "Hoy, sigurado ka bang babae ka? Bakit ang tigas-tigas mo? Sige na, magpahinga ka na." Umungol ang pulang buhok, "Ano ba ang bumubuo sa katawan mo?" Nanunuya si Grace, "Pasensya na, pero binigyan kami lahat ni Master ng mga zombie pills na nagpapatigas sa aming mga katawan.
Kaya huwag mo nang sayangin ang hininga mo. Mayroon ba talagang ganoong kawalang galang na master dyan? Pinarurusahan ko ang mga disipulo ko pero ginagawa ko ang lahat para hindi ako magustuhan mo. Nagalit ang mapula ang buhok, sino ang iyong molditang amo? Lumabas ka at pagalingin mo siya. Tumigil ka na sa pagsigaw, wala siya rito. Bamantong hininga si Locke, dude, gumalaw tayo ng kaunti dahil baka manigas tayo ng husto para magsalita. Magiging bato lang tayo at mamamatay. Hindi pinansin ng mapula ang buhok, kumunot ang noo at bulalas, ang punk na iyon. Paano mo siya naging amo kung mas mataas ang cultivation mo? Ganito niya tayo nakokontrol. Reklamo ni Gary, habang nag-iisip ng dahilan. Tumango ang pulang buhok, sabay hampas sa dibdib, huwag kang mag-alala, naipit ang punk sa hanay ko. Sa loob ng ilang araw, kukunin ko ang lunas mula sa bangkay niya, at saka magsisimula ang kasiyahan, hay. Dama po ang kanyang mapang-akit ng ngiti kina Grace at Bailian bago umalis. Sumagot ang dalawa ng may matinding tingin, sa bamantong hininga. Ang zombie pill ay tunay na isang biyaya na nakabalat kayo. Taliwas sa paniniwala ng marami, hindi lahat ng babaeng demonyong cultivator ay katulad ni Humair, na walang pakialam sa kanyang reputasyon at dignidad. Pumunta ang pulang buhok sa tabi ng Mystical Heaven Sect, tinapik ang malambot na pisngi ni Rowan, pagkatapos ay si Dana at ang iba pang mga babae, napakakinis, napakalambot. Iyon ang tinatawag kong babae, hindi bato. Ngayon, basagin mo na. Tumigil ka, halimaw ka. Huwag mo silang hawakan. Ako ang nang-insulto sa iyo. Sa akin mo ilabas ang sama ng loob mo kung kailangan. Sigaw ng isang tao. Tuwang-tuwa ang mga babae habang lumingon, ginang. Gayunpaman, natigilan sila nang makita siya. Magulo ang buhok ni Carmelo, namumula ang mga mata, namumutla ang mukha, at may kakaibang itsura. Medyo lumilipad ang isip niya, at masama ang tingin sa kanya. Bastos, anong ginawa mo sa batang Panginoon? Mura ni Rowan. Tumawa ang mapula ang buhok, wala, hayaan mo na lang siyang mag-enjoy sa palabas, swerteng bata. Pero tingnan mo ang naging epekto nito sa kanya. Hindi kinaya ng kawawang puso niya. Bakit ko naman kasalanan? Hinding-hindi magagawa ng ating pinong batang Panginoon. Namumula ang mukha ni Rowan sa galit. Umiling ang mapula ang buhok, Pino. Hihihi, kayong mabubuting hambog na cultivator ay mahilig magsampalin gamit ang mga magagandang salita para lang sa itsura. Ang sabi ko lang ay normal lang siyang mukhang Pino samantalang kapag baliw ay hindi siya tao, parang demonyong katulad ko. Alam mo ba na itong mabait na batang amo mo ay nakatikim na ng yin ng iyong nakababatang kapatid? Ano? Pinanood ni na Rowan at ng mga babae si Carmelo nang may nagtatanong na mga tingin. Ang tanging nagawa niya ay yumuko sa kahihiyan. Naging demonyo siya, kasing dumi ng demonyong ito. Tumahimik ka, demonyong peste. Hinding-hindi mabibigo ang batang Panginoon sa mga pukana mo. Hinding-hindi siya magkakamali. Sigaw ng isang matanda. Sumigaw si Rowan at ang iba pa, elder yun, ayos ka lang. May 3 elder sa tabi ni Carmelo, 2 sa ika-4 na patong ng ethereal stage, at ang isa naman sa ika-5. Lahat sila ay mukhang kalmado at nakapikit. Si elder yun ang pinuno, na nagsaway kahit hindi nakatingin. Lumapit ang mapula ang buhok ng nakangiti, matandang ulila, ilang beses ko na kayong sinubukang tuksuhin, pero siya lang ang nahuhulog sa bawat pagkakataon. Dahil lahat tayo ay may demonyo sa loob, lalabas din ito sa kalaunan. Dahil ang batang amo ng Mystical Heaven Sect ay isa na ngayong demonic cultivator, gagawin ba nitong isang demonic sect ang Mystical Heaven Sect sa hinaharap? Hahaha. Ketawa-tawa. Masyado pang bata at inosente ang batang Panginoon. Bagamat maaaring magkamali siya, walang paraan na tatahakin niya ang landas patungo sa impyerno gaya ninyong mga demonyo. Hindi niya ikakahiya ang Mystical Heaven Sect. Pagmamaltrito ni Elder yun. Nagkibit balikat ang pulang buhok, pareho lang naman dahil ang pinakamaliit naman siya ng Mystical Heaven Sect ay gagawin itong katatawanan ng ibang mga sekta. Isang matuwid na cultivator na natututong pumitas ng yin, mga kapatid nga ng kanyang mga sekta. Sabihin mo sa akin kung hindi nakakatawa, hahaha. Nanginginig sa galit ang balbas ng matanda habang si Carmelo ay nakayuko lang.
Tiningnan ni Rowan ang batang ito ng may awa at bumaantong hininga. 618. Sapat na ang oras ko sa mga lumang buwiter. Mas gugustuhin ko pang i-enjoy ang tagsibol kasama ang mga magagandang babae, hahaha. Pinitik ng mapula ang kanyang manggas at ipinakita ang dati niyang mapang-akit ng ngiti. Ngayon, sino ang susunod na maganda? Hahaha. Nagngangalit na ang mga babae, parang kinakabahan. Ang target ng may sakit na ito ay mawawalan ng buhay at ng kanyang kawalang muwang. Nandilat ang mga mata ng pulang buhok sa pinong balabal ni Clara. Ito ang unang pagkakataon na ako, Moyan, ay nakakita ng ganito kadal-isay na babae. Hindi ko mapigilan ang sarili ko at hindi na ako makapaghintay na masiyahan dito. Malamig na tingin lang ang ibinigay sa kanya ni Clara. Isang espesyal na babae nga, para hindi makaramdam ng takot. Sabi ni Moyan. Umiling siya, paano ko magagawa iyon kung alam kong ililigtas niya ako? Sino? Yung walang kwentang yon. Isa lang ba yung second layer radiant stage cultivator na nakulong sa panaginip? Sumuko ka na, hahaha, tumawa si Moyan. Pareho ang ngiti sa mga labi ni Clara, hindi mo siya kilala tulad ko. Hindi niya binabaliwala ang kanyang salita. Ang panunood sa kanyang purong ngiti mula sa puso ay nakakabighani sa lahat ng naruroon. Kahit ang mga babae ay hindi nakatakas sa kanyang alindog. Kumilos ang puso ni Carmelo, sino ang tinutukoy niya? Dinilaan ni Moyan ang kanyang mga labi, mukha kang anghel, ang galing mo talaga. Hindi na ako makapaghintay na makasama ka. Hindi kita gagawing balat tulad ng ibang mga walang kwentang iyon, mananatili ka sa tabi ko habang buhay. Paano mo nagawang sir-on ang nakababatang kapatid na si Clara gamit ang bibig mo? Hinampis ni Moyan si Carmelo sa kanyang kinatatayuan at sa pader. Bumagsak siya sa sahig, dumudugo mula sa bibig. Bata Panginoon! Sigaw ng mga babae. Ngumisi si Moyan, bata, pinakialaman na kita, tapos ngayon nagkakaganito ka na para tingnan ang babae ko. Kahit sino pwede mong kunin dito, maliban sa kanya. Hindi pwede yan. Umiwas ng tingin si Carmelo. Hindi siya pinansin ni Moyan at humarap kay Clara na may parehong nakakasuklam ng ngiti, mahal, hindi kita pipilitin. Pero sigurado akong magmamakaawa ka rin sa akin mamaya, hay. Ang daliri ni Moyan ay may dila ng apoy na nakapalibot sa dulo, na may kulay cyan at escarlata na naghahalo sa loob. Nanginig ang mga babae habang umiinit ang kanilang mga katawan at lumalambot ang kanilang mga mata. Ipinikit ni Elder yun ang kanyang mga mata, pag nilayan ang iyong panloob na piraso, huwag mong hayaang kontrolin ka ng apoy. Iyan ang pinakabihirang demonyo apoy, ang yin-yang union flame. Kaya nitong kontrolin ang yin at yang, pagtugmain ang daw at magtanim ng pagnanasa sa puso ng isang tao. Ginamit niya ang apoy na ito sa batang Panginoon para maging demonyo ito. Nanginig ang iba at ipinikit ang kanilang mga mata, bagamat ibang kwento ang sinasabi ng nasasaktang mga ekspresyon at ang mabigat na pawis. Humagalpak ng tawa si Moyan kay Clara, mahal, nakikita mo ba yan? Ang layo na nila, pero hindi nila mapigilan ang sarili nila. Pero nasa harap ka na ng apoy, siguradong lunod na lunod ang puso mo. Malapit ka nang maging isang nympho mula sa pagiging isang mabuting babae. Iyan ang hudyat natin para sa isang gabi ng masayang oras sa perpektong kaligayahan, hahaha. Sayang, hindi yan mangyayari. Kinukutya siya ni Clara, habang nakaupong kalmado gaya ng dati. Binawi ni Moyan ang apoy at sumigaw, mayroon kang walang lamang espiritong katawan. Binigyan siya ni Clara ng isang malamig na ngiti. Ang walang lamang espiritong katawan ay sinasabing mas bihira kaysa sa 100,000 taon. Kaya nitong gamitin ang lahat ng enerhiya at paalang bisa ang mga ito. Ito ang pinakamahusay na kaldero sa mundo. Makakatulong ito sa iba sa pagsasanay ng pinakamahirap na dual cultivation art sa pamamagitan ng pagsasaayos ng yin at yang. Isang maladyos na dual daw kompanyon. Nanginig ang puso ni Moyan, pagkatapos ay humajejek, nakamit ko ang ginto. Naghahanap lang ako ng kaunting kasiyahan at natagpuan ko ang aking tunay na kakayahan. Magdudul cultivate ako kasama ka sa buong buhay ko. Matutulungan mo akong mapabuti ang aking kontrol sa yin-yang union flame sa mas mataas na antas at pagkatapos ay makakalaban ko si Xander.
Inihagis ni Moyan ang sarili sa kanya. Sumigaw si Clara, "Sus Mariosep na baboy, hindi ba't sinabi mong hindi mo ako pipilitin?" Nagbago na ang panahon. Dati, gusto ko ang puso mo pero ngayon, katawan mo na lang ang gusto ko. Nabasag ang bibig ni Moyan at napangisi ng masama. Walang magawang tumulong ang mga tao ng Mystical Heaven Sect, at galit na nakatingin lamang sila. Nag-aalala rin si Clara, bakit ba ang tagal nang walang kwentang si Ethan? Swoosh! Isang matalas na pulang liwanag ang tumama sa baliw na si Moyan, na parang gelatina, at sinunggaban ang magagandang anyo ni Clara, at inihagis ito sa pader. Sumakit ang dibdib ni Moyan habang nakatingin kay Clara na may gulat, "Napakalakas ng kaluluwa mo." Nasaktan ko rin ang sarili ko, pero malinaw na naselyuhan ko na ang lahat ng kapangyarihan mo. Paano ka pa nakapag-ipon ng ganito kalaking lakas? Pasensya na, ako yun. Dapat mong bigyan ng kredito ang dapat magbayad. Isang mahinang boses ang nagmula sa likuran ni Moyan. Tumalon si Moyan para harapin si Ethan na 100 metro ang layo. May ngiti siyang puno ng paghamak at walang katapusang puot. "Ethan. Stuart Kindstone. Kuya Kindstone. Ang tagal mo." Tuwang-tuwa silang lahat. Masaya rin ang mga disipulo ni na Rowan at Mystical Heaven Sect. Isang sinag ng pag-asa ang sumilay sa kanila. Nandito na ang ating Panginoong tagapagligtas. Tanging ang matanda at si Carmelo lamang ang nag-aalinlangang tumingin, sino kaya siya? Bakit nila siya itinuturing na kanilang tagapagligtas? Pagkatapos ay nakita nila ang mga mata ni Clara na puno ng pagmamahal. Nagngalit si Carmelo ng kanyang mga ngipin. Kaya siya iyon. Isang pitik ng kanyang daliri ang tumawag pabalik sa pulang liwanag mula kay Clara at nakabalik na sa kanyang tahanan ang Blood Infant. Hahaha, nagbunga ang pagpapapasok ni Blood Infant sa Clara at paggamit sa kanya bilang pain. Nako, nainas ka ba sa lovely-dovey scene natin? Pang-uuyam ni Ethan kay Moyan. Kumurap si Moyan, "Ginawa mo lang iyon para galitin ako at pilitin akong paghiwalayin ka para magamit mo ang demonyo mong nilalangsan niya para mahanap ako at iligtas sila. Dahil lahat ng dinadala ko ay may cultivation na naselyuhan. Hahaha, nanalo tayo. Alam na naming matagal ka nang mahilig magloko kaya naglagay kami ng bitag para sa iyo sa anyo ng isang dula. Naisip ko na hindi ka mahilig pumatay, pero sa halip ay nakikipaglaro ka sa iba, lalo na sa mga mangingibig, at pagkatapos ay pinapatay mo sila. Nakikita ko, ang mga mahuhusay na isip ay nag-iisip din. Kaya hindi nakakapagtaka na isa kang demonyong tagapagtatanim." Ngumiti si Moyan, "Paano mo nalaman na mabibiktima kita?" Umikot ang mga mata ni Ethan, "Tanga ka ba o bulag?" Isang sulyap lang kay Clara at malilinaw ang lahat. Sa ganda at ganda ng kutis mo, sino ang makakatanggi? Lahat ng tao sa luntiang lupa ng Diyos na ito ay tiyak na magugulat kapag nakita tayo. Doble ang epekto nito sa isang mapaglarong imp na tulad mo. Namula si Clara at inikat ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang puso ay mainit at nanlalamig. Nagngalit si Moyan, "Hahaha, magaling, isa ka sa mga bihirang nakahuli sa akin. Inaamin ko. Pero may isa pa akong hindi maintindihan, paano ka nakatakas sa hanay? Walang anuman ang paglalagay ng array para sa ikapitong baitang at ganoon din ang paggamit ng mga sagradong bato." Ipinakita ni Ethan ang isang batong halos naglalabas ng espiritual na enerhiya. Kinakalikot ito at inihagis, "Kaya ko pang maglagay ng mga array para sa ika-10 baitang. Tungkol naman sa mga sagradong bato, sabihin na lang nating hindi ikaw ang may pera. Ano ba ang mahirap sa paggamit ng array sa array?" Pop! Tunog iyon ng mga mata na nahuhulog sa lupa. Gulat na pinagmasdan ng mga manunood ang sagradong bato sa kamay ni Ethan, lalo na ang grupo ng Demon Scheming Sect. Alam nilang lahat na si Ethan ay may kakayahan, ngunit katawa-tawa ito kahit para sa kanya. Ngayon, ipinagmamalaki niya ang mga bagay-bagay habang papunta sila sa Double Dragon Gathering upang ipaglaban ito. Napakasamang iron iya. 619. Ngumiti si Moyan ng nakakakilabot, "Hahaha, kahanga-hanga. Mayroon pala talagang isang demonic cultivator mula sa 3 mababang sekta na may matinong ulo. Nabigo sa bawat pagliko, ang laro ko ay gulo, at eksperto pa sa mga array.
Bihira ka kahit sa tatlong nakatataas na sekta, kung gayon. Nanunuya si Moyan, maaari mong taglayin ang lahat ng talino sa mundo, ang pinakamatalinong talino, ang pinakamatalinong mga Pokana, ngunit walang makakatulong sa iyo kung wala kang lakas na suportahan silang lahat. Ang pinakamahusay na magagawa mo sa iyong maliit na cultivation ay ang pagtakas, ngunit lumapit ka para sa akin. Ang iyong demonyong nilalang ay maaaring medyo espesyal, kahit laban sa isang eksperto sa ethereal stage, ngunit wala itong halaga sa akin. Pumunta ka rito para mamatay, Hangal. Ang grupo ng Mystical Heaven Sect ay nag-aalala para kay Ethan. Hawak niya ang kanilang huling pag-asa na makalabas dito ng buhay. Ngayon ay wala nang makakaalam tungkol sa kanilang mga paghihirap. Bumantong hininga ang tatlong matanda habang sinusuri ang bagong lalaki. Walang pagkakataon ng isang second layer Radiant Stage Cultivator. Pumunta siya para mamatay. Nakakatawa kung paano ang tanging nakakaramdam ng lamig ay ang panig ng Demon Scheming Sect na nagpapakita pa ng malamig na ngiti. Walang sino man ang nakakita sa buong lawak ng kapangyarihan ni Stuart Kindstone. Kahit na napatay na niya ang mga tauhan ng Grand Elder, nagpigil pa rin siya. May isa pang taong may bulag na tiwala sa lalaki, si Clara, kahit na wala siyang alam tungkol sa kanya nitong mga nakaraang taon. Hahaha, tama, hindi mo nakita ang tunay kong lakas kaya akala mo kaya mo akong talunin, pabaya kang Hangal. Tumawa si Moyan, pagpalain mo ang tunay na kapangyarihan. Sumabog na parang baha ang enerhiya ni Moyan. Ang nakapangangilabot na aura ay nagpadala ng kilabot sa iba, maging sa mga kagalang-galang. Isang eksperto sa ethereal stage sa ikalimang antas. Namutla ang mga demonyo at elder. Nabigla ang mga una. Ang isang napakabata ay maaaring maging napakalakas. Ang mga huli ay nanlumo, natuklasang hindi siya isang ordinaryong cultivator para magmula sa isang superior na tatlong sekta. Si Elder Yun ng parehong cultivation ay isusugal ang anumang hindi niya matiis ang 10 suntok. Sa likod ni Moyan, lumitaw ang dalawang apoy, pula at asul, na naging mga sawa na nagkakagat ng buntot sa isa't isa habang umiikot ang mga ito at naglalabas ng kakaibang vibe. Kumislap ang asul na mga mata ni Ethan, isang maladmonyong apoy, yin-yang union flame. Kaya iyan ang saklay mo sa lahat ng kayabangan. Kaya mo bang tiisin ang epekto nito? Biglang kumunat ang noo ni Moyan dahil sa pag-aalala. Sinabi sa kanya ng likas na ugali na ang hindi natural na katahimikan ng second layer Radiant Stage Cultivator na ito ay may itinatagong mas malala pa. Naguluhan din siya kung paano niya nararamdaman iyon mula sa isang langgam. Tulad ng kung paano nakilala ng isang leon ang isang ulupong, kahit gaano kalinaw ang pagkakaiba, ang una ay nagbabantay dahil ang kamandag ng huli ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Ang kalituhan na kanyang kinaharap ay nag-iwan sa puso ni Moyan na nanginginig. Ayaw kong maniwala na kayang takutin ako ng isang Radiant Stage Cultivator. Kalokohan yan. Huminga ng malalim si Moyan para patatagin ang sarili at sumigaw, "Punk, huli na ang lahat para magsisi ngayong nakakita ka na ng ganitong kalakasan, hahaha." Ang pagpapakita ng lahat ng baraha mo bago ang laban ang pinakatanga sa mundo. Nako, ang inosente mo. Bilang isang senior demonic cultivator, nararapat lang sa akin na turuan ang mga kabataan at gabayan sila sa tamang landas ng demonyo, pangungutya ni Ethan. Galit na galit si Moyan, ang lakas ng loob mong pagsalusin ako kung ikaw ang junior. Nagpaputok si Moyan ng isang mabangis na atake na parang bulalakaw, diretso sa kanya. Bumantong hininga si Elder Yun, nasa loob ng ataking ito ang kanyang kaluluwa. Walang Radiant Stage Cultivator ang makakatagal dito. Ang bata ay mapapahamak. Nagpanik ang mga babae, kahit na ang panig ni Findyang ay nakahiga upang masiyahan sa palabas. Boom! Kumalat ang apoy at nawala ng malay, nabunyag ang magaan na pagkuskos at masamang ngiti ni Ethan. Paano nangyari ito? Malapit nang bumagsak si Moyan. Napasinghap si Elder Yun sa hindi makapaniwala habang ang mga babae ay natigilan sa matinding gulat. Kailan pa kaya nabuhay ang isang Radiant Stage Cultivator sa suntok ng isang Ethereal Stage Expert? Sino ba talaga itong lalaking ito? Kahit si Dana ay napanganga sa labis na kalokohan ng lahat ng ito. Hahaha, ang pagmamaliit sa kalaban bago ang labanan ang pinakamalalang pagkakamali ng isang demonic cultivator. Nabanggit ko na ba na inosente ka?
Siniguradong ituro ito ng may malawak na ngiti, at kinutya si Moyan. Nanginginig ang noo ni Moyan, nagngalit ang mga ngipin, casual lang na suntok yun. Whoosh! Sumili ang tingin ni Ethan sa mukha ni Moyan habang ang kanang mata nito ay kumislap ng isang beses bilang gininto ang kulay. Paano, kailan? Kumakabog ng malakas ang dibdib ni Moyan, hindi niya maintindihan kung paano ito nagawa ni Ethan. Tiniyak ni Ethan na hindi niya maiisip ang anumang paraan para magpaliwanag habang ang kanyang suntok ay mabilis at malakas na dumadaloy, tamang-tama sa gitna. Boom! Itinaas ni Moyan ang kanyang kamay nang may refleksyon at nakaramdam ng kakaibang sakit na tumutusok sa kanyang buto, kahit na umaabot pa rin ito sa kanyang noo. Dahil wala nang magagawa, itinaas niya ang isa pa niyang braso. Malaki ang naitulong nito, kahit hindi pa rin niya kayang pigilan ang walang humpay na puwersang ito. Nakakaiba talaga ang katawan ng lalaking ito. Dahil walang oras para gamitin ang kanyang soul power, ang kanyang katawan ay nagliwanag gamit ang espiritual na baluti. Sa simpleng pagkislot ni Ethan sa braso ni Kilin, tumalbog si Moyan sa ere at tumama sa dingding ng kuweba. Ang kuweba ngayon ay nagkaroon ng karagdagang butas para huminga habang gumuho ang pader, na 100 metro ang lalim, kung saan natatanaw ng maliwanag na sinag ng araw ang nakakatakot na butas ng impyerno na ito. Hindi naman sa may balak ang iba na intindihin ang ipinahihiwatig, o kahit kiligin man lang. Isang biglaang atake ang nagpagulong sa isang eksperto sa ethereal stage. Sino ba tong kakatuwang to? Kahit ang tatlong nakatataas na sekta ay walang ganito. Natigilan ng mga elder. Ito ba ang disipulong dadalhin ng Demon Scheming Sect sa Double Dragon Gathering? Masyado na to. Paano natin yan malalampasan? Minamaliit mo ang kaaway mo, pero gumagawa ka pa rin ng dahilan para sa sarili mo. Kung hindi yan kawalang malay, ewan ko na lang kung ano. Pinitik ni Ethan ang kanyang kanan at ngumiti, halimaw na yang, gaya ng hula natin, ang lalaking ito ay palaboy at bulok dahil lagi niyang nakukuha ang gusto niya. Isa lamang siyang karaniwang bulok kahit na may talento, at ipal. Bilang tunay na Diablo rito, dapat mong ipaalam sa imp kung ano ang ibig sabihin ng pag-atres, hay, natatawang sabi ni Findyang. Hay. Sumabay sa pagtawa ang mga disipulo ng Demon Scheming Sect. Pinutol ng pagsabog ang kanilang kagalakan, nang ang mga guho ay naging abo at ibinunyag si Moyan na nababalot ng nagliliyab na baluti na nakatitig kay Ethan. Nawala ang kanyang mapangutsyang ekspresyon, napalitan ng puot. Ngumiti si Ethan. Sa wakas ay naipapakita na niya kung ano ang kaya niya. Siguradong magiging masaya ito. 620. Whoosh! Walang paunang salita na tumalon si Moyan kay Ethan, sabay suntok sa mukha nito. Ang napakalaking kapangyarihan sa likod nito at ang nagbabagang pakiramdam ay nagpaunawa kay Ethan kung gaano kalaki ang nakamamatay na Yin-Yang Union Flame. Kaya hinarang niya ito gamit ang kanyang brasong kilin. Habang natigil ang pagsuntok gamit ang apoy, si Ethan ay natisod ng 10 talampakan. Ang nagliliyab na kamao ni Moyan ay muling nagkaroon ng panibagong patong ng apoy, sa pagkakataong ito ay kulay asul. Nagsama ang dalawang apoy at dumami ang kapangyarihan. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, oras na ni Ethan para sumugod sa ere at tumilamsak sa likurang pader ng kuweba, na lumikha ng isa pang butas na 100 metro ang lalim. Ang dagdag na sinag ay nagdala ng mas maraming liwanag sa kuwebang ito na ngayon ay medyo maliwanag na. Pinagmasdan ni Moyan ang nasusunog na mga guho ng may malamig na tingin, ano ba ang sinabi mo, inosente? Kumaibot-kibot ang mga mata ng lahat. Si Moyan ay parang isang estranghero, mapagkalkala at mabangis, walang anumang pagbubukas. Ito ang unang henyo ng Hellion Flame, Moyan. Bumantong hininga si Elder yun sa pagkadismaya, halos hindi niya nagamit ang ikatlong bahagi ng kanyang kapangyarihan noong naglalaro lang siya, pero ngayon ay wala na siyang ipipigilang ipakita ang kanyang 5th layer ethereal stage cultivation. Walang paraan para matalo siya ng lalaking iyon, gaano man siya ka-weirdo. Tapos na tayo. Umiiyak ang mga babae, na sumasalamin sa kawalan ng pag-asa ni Elder yun. Ang kanilang pag-asa na mapanatili ang kanilang sarili na buo ay nawasak kasabay ng pagbagsak ng mga guho. Pinanood ni Dana ang lumalawak na apoy, sa dalawang demonyo, mas magaling ng kaunti si Ethan. Sana manalo siya. Ang iba naman ay umaasa rin ng pareho, sa kabila ng malaking pagkakaiba.
Bumantong hininga sila sa hindi natural na pagbabago ni Moyan, ang kanilang pananampalataya kay Ethan ay bumagsak sa pinakamalalim na antas. Tanging ang panig ng Demon Scheming Sect ang nanatiling kalmado. Sila ang buhay na patunay ng kapangyarihan at kalupitan ni Ethan. Dam Ugong. Gumapang palabas si Ethan mula sa nagliliyab na mga guho, ikinakaway ang kanyang manhid na kamay ng nakangiti, yin yang union flame, pinagsasama ang yin at yang na nagresulta sa pagsabog ng kapangyarihan. Halos hindi ito kinaya ng aking brasong kilin. Bata at parang bata, pero may kaunting mentalidad siya. Pinalitan niya ang switch para makipaglaban hanggang kamatayan at agad na nawala ang kanyang mga pag-aalboroto. May dahilan kung bakit siya galing sa isang Superior 3 sect. Siguro magseryoso na rin ako. Hindi ako papayag na matalo pa rin sa mga ipinang-aral ko. Papatayin ako ng kahihiyan, at mas malakas pa siya kaysa sa mga basurang matatandang iyon. Naningkit ang mga mata ni Ethan at isang nakakatakot na aura ang nakapalibot sa kanya. Nanigas ang puso ni Moyan, handa na sa anumang bagay. Sa kabila ng kakulangan sa cultivation, ang pakiramdam na nadama niya mula rito ay ibang-iba sa anumang laban na naranasan niya. Mapanganib ito. Itinuturing na kitang kapantay ko ngayon tulad ni Xander. Wika ni Moyan. Whoosh! Lumitaw si Ethan sa harap niya at ginamit ang braso niyang kilin para kalmutin ang dibdib niya. Estilo ng mga wraith, ikalawang galaw, multo ng kuko ng dragon. Umungol. Ang draconic na dagandong ay pumutok sa mga tainga at ang apoy sa baluti ay kumukurap-kurap bago pa man dumating ang atake. Nagulat si Moyan, kahit ang isang kayamanang demonyo ng ikawalong baitang ay hindi kayang tiisin ang kanyang hilaw na lakas. Anong mga kayamanan ang mayroon siya? Pinili pa rin niyang magtiwala sa kanyang intuition, anuman ang kanyang mga pagdududa. Ang paglalaan ng lahat ng kanyang tiwala sa baluti kung sakaling mabasag ito ng bata ay mangangahulugan ng tiyak na kamatayan. Tumalon pabalik si Moyan habang naghahadjust ng pula at asul na apoy. Nagsanib puwersa ang mga ito at nagbanggaan ang kuko. Bomb! Nilamon si Ethan ng naglalakihang apoy. Ngumisi si Moyan, ngunit hindi matawa nang dumaan ang kuko sa apoy at direktang tumama sa kanya. Agad siyang gumanti sa pamamagitan ng pagpatay ng dalawang halberd. Kumalabog. Nabigla siya sa tunog ng tili habang halos hindi niya mapigilan ang sarili mula sa nakakatakot na nasusunog na kuko. Ang sumunod niyang nalaman ay nakita niya ang naglalakihang apoy na naglaho at nagpakita sa nakangiting si Ethan. Ang tanging lohikal na reaksyon ni Moyan, kakaiba. Pagkatapos ay tumalon siya pabalik ng 100 metro para maglagay ng distansya sa pagitan nila, mataas na profound rank martial art, Twin Dragon Dev R. Kumislap ang pula at asul mula sa halberd habang nagsasama-sama ang mga ito bilang dalawang yin-yang union flame-made flood dragon na sumusugod kay Ethan. Ang parehong ranggong martial art ay magpapakita ng iba't ibang epekto depende sa cultivation, at sa ethereal stage level ni Moyan, ang atake ay sinusuportahan ng kanyang soul power. Gayunpaman, walang dahilan para matakot si Ethan kasama ang kanyang kaluluwang dragon sa langit. Dragon na kumakain. Parang. Napangisi si Ethan, habang ang kanyang katawan ay naglalabas ng itim na enerhiya at naging dragon, unang galaw ni Wraith style, soaring demonic dragon. Umungol. Bumangga ang katawan ni Ethan sa dalawang dragong baha, na nagresulta sa isang kamangha-manghang pagsabog. Pinilit ni Ethan ang kalamangan, sinugod si Moyan. Nang inig si Moyan, nahihirapang paniwalaan na si Ethan ay napakalakas na walang anumang atake ang makakasakit sa kanya. Wala siyang oras para magbigay ng senadorias nang itulak siya ni Ethan pabalik, gamit lamang ang kanyang mga halberd upang harangan ang malalakas na suntok. Kumislap ang kuweba ng itim at pula habang ang dalawang pinagmumulan ay nagbabago sa buong kuweba. Umasa si Moyan sa kanyang yin-yang union flame habang si Ethan ay gumagamit ng hilaw na kapangyarihan habang ang dalawa ay nagbubuno para sa kataas-taasang kapangyarihan gamit ang mga sining o kahit na mga simpleng suntok. Habang nagpapatuloy ang palabas, namangha ang mga manunood. Paano naging kapantay ng batang yan si Moyan? Sa totoo lang, nasa kalamangan siya na nakikipaglaban kay Moyan.
Umiling si Elder yon, nanlalaki ang mga mata na parang mga plato sa kainan dahil sa isang bagay na hindi maintindihan kahit na nabuhay siya ng matagal habang muling nabubuhay ang pag-asa ng mga kababaihan. Kung tungkol naman sa grupo ng Demon Scheming Sect, natural lang ito sa kanila, at kinukutya pa nga nila ang kamangmangan ng iba, tumigil ka na sa kakaiyak. Wala lang to. Anong sabi mo? Humarap sa kanila si Elder yon. Tumawa ng may pagmamalaki si Findyang, si Ethan, ang pinuno ng mga disipulo, ay laging mahinhin at tahimik. Walang kwenta ito. Dapat mong purihin si Moyan dahil sa pagtagal niya, hindi lang siya basta-bastang gago. Naguluhan si Elder yon at sumangot, huwag kang magpadala sa katangahan. Maaaring medyo magaling ang bata, pero nasa Radiant stage lang siya. Hindi ko alam kung paano niya nahaharangan ang mga soul attack, pero hindi niya ito kayang ipagpatuloy, hahaha. Mas lalong naguluhan ang mga babae. Elder yon, si Ethan ang lumalaban para sa atin. Kapag natalo siya, mamamatay tayo. Turo ni Roa na parang isang mabuting disipulo. Nako. Namula si Elder yon. Palagi niyang minamaliit ang Demon Scheming Sect, at nagtatalo sa bawat pagkakataon. Sayang at natalo siya ng bibig niya sa pagkakataong ito, dahil magkabilang panig ay nasa matinding sitwasyon, at ang pagpuna ng mali sa Demon Scheming Sect ngayon ay para na ring pagpuna sa sarili niya kung dapat ay i-cheer niya ang bata. Pumutok. Samantala, tumigil ang mga nakakabinging ingay at ang iba ay umiyak sa pinangyarihan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.